Okay, number 6 po is inform the survey respondents about NCD. Maganda, bago silang sumagot, ipaliwanag sa kanila anong NCD. Kasi, pagkakataon, para mag-impart ng vision sa kanila, na hindi ito survey na lang para lang mag-survey. Ginagawa natin ito para palakasin yung kalusugan ng iglesia. So, pwedeng ipaliwanag sa kanila yung 8 qualities. Pwedeng ipaliwanag na gusto natin palakasin ang qualities na yan. Paliwanag na gusto natin palaguin ang church in quality and quantity. So, magandang pagkakataon bago gumawa ng survey. Sa ibang church, sinishare nila yan sa buong congregation. Lalo maganda. So, basta't hindi kaagad sasagot, konting paliwanag, at least to the survey respondents. Then number 7 is fill up the questionnaires. Paghanda na sila, set yung date, fill up the questionnaires. So, the pastor must fill up the questionnaire as well as the pastor's form. And then, kung mas marami kayong pastor na hindi lang isa, yung magpa-fill up ay yung head pastor, siya rin ay sasagot sa pastor's form. Tapos, ang maganda, use the same type of writing instrument. Lahat ng sasagot, maganda kung lapis, lahat lapis. Kung ballpen na blue, lahat ballpen na blue. Kasi kung halo-halo ang instruments, isang lapis, isang ballpen na blue, isang ballpen na red, yung may ballpen na red, mapapansin niya, sila, blue. Ako lang, red. Sige, papagandahin ko ang aking sagot. Kasi baka papansinin ni pastor kung anong sinabi ko. At baka magiging unreliable kung pwedeng i-detect kung sinong sumagot. So para walang ganong problema, the same writing instrument, lahat gagamitin. Okay, page 28 po. Do not explain the questions. Hindi pwede kapag bago sumagot sa question, huwag tumayo sa harapan, basahin ang question at ipapaliwanag ang ibig sabihin ng question. Kailangan basahin lang. Bahala sila. Kasi ang nangyari sa iba, ipinaliwanag nila ang question at mangyayari ay makakapag-influence. Babasahin ang question, sasabihin nila, napakaganda ng ating worship service. Di ba? O kung may problema, sinasabi niya, talagang kailangan palakasin natin ang ating small groups. Di ba? Parang ganun. So, para maiwasan ang anumang influencing, walang tagabasa. Walang tagapagpaliwanag. Bawat isa, basa sa papel, check. Yun na lang. Tapos, syempre, answer honestly. Carefully read and explain the instructions at the top of the questionnaire. So, sa bawat questionnaire, meron mga 5 or 6 bullets at the top. Yan ang ipapaliwanag. That's the instructions to how to do the survey. So, kailangan, isa ay tatayo, ipapaliwanag yan sa lahat ng sasagot. Yung instructions. Pero pagdating sa questions, di na. Instructions na lang. So, sasabihin sa kanila na sumagot ng honestly at kuminsan, pinapaganda nila para mukhang magandang church. Kung ganoon, di makakatulong. Kailangan yung accurate, honest answers. Yan ang pinakamakakatulong. Okay, next is answer questions on all pages. Kapag isa-xerox nyo yung questionnaire, karaniwan, 4 pages yan eh. So karaniwan, back-to-back, dalawang papel. Front, back. Ang nangyari sa maraming church, ibibigay nila yung questionnaire, tapos ang sasagutin nila, front lang. Hindi nila napansin. Meron din palang tanong sa likod. So, sasabihin sa kanila, meron tanong sa front, meron tanong sa likod, sagutin natin ang lahat. Yun. So, answer question on all pages. Tapos, confidential. Mangangako sa lahat na talagang confidential 100% ang lahat ng isasagot nila. Walang mag-research kung anong sinabi niya, no? Confidential talaga. Then, no names, syempre, hindi sila magsusulat ng pangalan nila on the questionnaire. Kahit sinasabi, kuminsan may nagsusulat. So, sisikapin natin, sasabihin, huwag tayo magsulat ng pangalan sa questionnaire. Then, it takes about 15 to 30 minutes para sumagot sa questionnaire.
Yung tao mahilig magbasa, napakatalino, 15 minutes, tapos na siya. Yung pangkaraniwan miyembro, mga 30 minutes. Tapos lagi, may isang lola, babagang magbasa. After 45 minutes, sumasagot pa si lola. Karaniwan ganon. So, para may ideya kayo, approximately ganon ang tagal para sumagot. Tapos, collect sabay-sabay. Yun po ang ideal. Bibigay, silang lahat sasagot, tapos minsan, sabay-sabay ibibigay. That's the ideal kung lahat ay magtatapos sabay-sabay. Pero yung realidad, honestly, dahil may nakatapos ang mabilis in 15 minutes, matagal pa si Lola, naiinip yung mabilis. So, pwede din ibigay, tapos na siya, pwede na siyang umuwi. Pwede din. That's the reality. Pero kung lahat sabay-sabay, mas mabuti pa. Magsasubmit sabay-sabay. Tapos, page 29 po, is check for completeness. Kapag isasubmit nila, ipapwesto niyo mga 2 o 3 tao sa harapan. Kukunin nila, hindi nila babasahin na mabuti. Ang gagawin lang nila, check front and back kung sinagutan. Yun na lang, just scan mabilis. Tapos, titiyakin din na hindi marami nakaligtaan. Kung nakaligtaan nila ang 1 o 2 tanong, okay lang. Pero kung nakaligtaan nila ang 60%, itapo na yan, invalid. Or uulitin nila. Kung minsan may ganun. Tapos, ang i-check din ay, kung hindi pare-pareho ang sagot. Kasi may mga tanong, tapos may mga tanong na, ganun din ang laman, pero binaliktad. Halimbawa, may isang tanong. Ang tanong ay, nananabik ako sa panambahan. Ang sagot, talagang talaga. Tapos may ibang tanong, wala akong ganang umaten sa panambahan. Kung minsan, sumagot, talagang talaga. Ang ginawa nila diretso, talagang talaga. Lahat, kahit binaliktad ang tanong. Kung ganoon, invalid. So, titiyakin natin na hindi diretso, pare-pareho ang sagot sa bawat tanong. Halimbawa, yung tanong ay, pogi si pastor sa palagay mo. Talagang talaga. Ibang tanong, pangit si pastor sa palagay mo. Talagang talaga. So, hindi nila binasa. Basta talagang talaga. So, check yan. May checker sa harapan. So, complete. Basta, dapat may dito. Kalat yung sagot. Hindi diretso. Tapos, laban sa gutom, maganda siguro kung sasagot kayo kung ang inyong worship service ay magwawakas mga alas 12, maganda kung may merienda ng konti. Kahit konti. Dahil, ang naranasan ng ibang church, kung ang worship service nyo ay alas 7, magtatapos alas 8, wala kayong problema. Pero kung ang worship service nyo ay alas 10, magtatapos alas 12:30, kung mahabang sermon ni pastor, siyempre, gutom ang lahat. Pag gutom, ito nangyayari, ang sagot nila ay mabilis Kasi gutom. Gusto lang umuwi, kumain. So, magbibigay ng konting merienda. Hindi kailangan order out ng Jollibee. Hindi kailangan lechon manok. Kahit isang pirasong Skyflake. Isang packet, 3 tao kasi may 3 Skyflake dyan Konti na lang para walang malaking gastos.